Kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at mga tao. Ilang taon akong wala sa Jerusalem pero bumalik ako ngayon para magbigay ng tulong sa mga kababayan ko at para mag-offer ng sacrifices. Habang ginagawa ko to, nakita nila ako sa temple pagkatapos kong kumpletuhin ang ritual ng paglilinis. Wala akong kasamang grupo ng mga tao at wala ring gulo. Pero nandun ang ilang Jews na galing sa Asia, sila ang dapat mag-present sa inyo ng reklamo nila laban sa akin kung meron man. O kaya tanungin nyo ang mga nandito kung anong kasalanan ko nung humarap ako sa Jewish Council. Ito lang ang pwede nilang reklamo laban sa akin na sinigaw ko doon sa assembly. Hinahatulan ako ngayon kasi naniniwala akong mabubuhay ulit ang mga namatay. Okay. This is very important. Okay? Napakahalaga po ng verse na yon. At doon ho tayo magko-concentrate. Kahit maraming alam si Felix tungkol sa daan, tinapos na niya ang hearing. Sabi niya, magdidesisyon ako sa kaso mo pagdating ni Commander Lysias. Ito si Governor Felix ay kita niyo ho si Paul kung paano niya dinepensahan ng sarili niya. Ano pong ginamit niya? Salita ho ng Diyos, diba? Galingan po ni Paul eh. Diba? Nililitis ka na pero nag-share ka pa rin eh. Ano po? So ito ho si Governor Felix. Sabi niya, tinapos niya ang hearing, sabi niya, magdidesisyon ako sa kaso mo pagdating ni Commander Lysias. Pinatagal niya pa. Minsan po sa buhay ho natin, ang hilig ho nating mag-procrastinate. Pwede mo naman gawin ngayon, ipagpapaliban pa po natin. Minsan ganyan ho tayo. Ano po? Pero pagdating mo sa mabuting balita, tingin mo kayo sa akin, once na narinig nyo po ang mabuting balita, ang patungkol ho sa Panginoong Jesus, huwag na ho kayong huwag nyo na ho ipagpaliban. Kasi ho, sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam kung ano ang ibibigay ng bukas. Malay mo ngayon, nandito ka, bukas wala ka na pala. Diba? Hindi natin alam. 23, tuloy lang mo natin. Tapos sinutusan niya ang officer na bantayan si Paul, pero wag siyang higpitan at hayaang dalawin siya ng mga kaibigan niya para ibigay ang mga kailangan niya. Si Paul sa harap ni Felix at Drusilla. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang misis niyang si Drusilla, na isang Jew. Pinatawag niya si Paul at nakinig siya sa mga sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Christ Jesus. At nung nagsimula na magsalita si Paul tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at ang dadating na paghahatol ng Diyos, natakot si Felix kaya sinabi niya, umalis ka muna, ipapatawag na lang ulit kita pag may time ako. Okay? Pagkakataon na yun na makilala niya ang Panginoon, kaya lang pinagpaliban niya pa. Okay? Akala niya, ano daw? Susuhulan siya ni Paul ng pera, kaya madalas niya itong pinapatawag at kinakausap. Pagkalipas ang 2 taon, pinalitan ni Porcius Festus si Felix bilang governor. Gusto ni Felix na matuwa sa kanya ang mga Diyos, kaya hindi niya pinalaya si Paul. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po lamang ay lumapit sa Panginoon. Aming Amang Banal, salamat po sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli po naming mapag-aralan ang iyong salita. Hayaan lamang po ninyo, Panginoon Ama, na usapin mo lamang po ang bawat isa po sa amin. Bawat magulang, bawat kabataan, bawat individual po na naririto. Panginoon, buksan nyo lamang po ang kanilang mga puso, Panginoon, sa iyong salita. Hayaan po ninyo, Panginoon, kung ano po ang nais ninyo na marinig po nila sa hapong ito, Panginoon. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Mangusap po kayo sa amin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Aming Amang Banal, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan po ninyo, Panginoon, Ama, na ang lahat, Panginoon, Ama, ng aming pong alalahanin, iniisip, Panginoon, sa hapong ito, sa oras na ito, anuman pong daladala ng bawat isa, binibigay po namin sa inyo. Nawa po'y malaya kayo, Panginoon, Ama, na
na mangusap sa puso ng bawat isa. Katagpuin mo lamang po, Panginoon, ang bawat buhay na naririto po ngayong hapon. Maraming salamat po. Wala pong ibang itaas, kundi kayo lamang, Panginoon Ama. Salamat, salamat po. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. Okay? So ngayong hapon po, sabi ko ho sa inyo, so hinarap po, okay? Di ba hinuli na po si Paul at dinala na ho siya sa harapan po ni Governor Felix. At sabi ko ho sa inyo, may abogado ho ang mga nagrereklamo. Diba? Kasama ho si High Priest na Ananias at si Tertulius. Okay? Siya ho yung attorney. Okay? Yung mga nagrereklamo kay Paul. Kamusta na po ang bawat isa? Ang layo na ho natin. So Acts 24 na tayo. Ano na po ang nangyari sa atin bilang mananampalataya? Ano na ho nangyari sa atin bilang tagasunod ho ni Kristo, bilang manggagawa? Ano na pong nagawa po sa atin ng buhay po ni Pablo? So tingnan ho natin, kamusta po ang bawat isa? Tingnan ho natin, dito ho tayo magpo-focus sa verse 16 hanggang 21. Kagaya ng mga taong ito, maasa rin ako na bubuhayin ng Diyos ang mga namatay, mabuti man o masama. Verse 16, sabi niya, kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at ng mga tao. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Okay, imagine po ninyo, hinarap po kayo isa-isang, sabihin na ho natin, sa governor kasi po dito, pinakamataas na puno ho ng lipunan, at inaakasuhan ka ng mali. Kamusta ho tayo? Paano ho tayo magre-response? Si Paul po, iniharap po siya kay Governor Felix at pinaratangan po siya nang hindi naman ho totoo. Pero tingnan ho ninyo, sabi niya, kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Okay, pag sinabi ho natin nagsisikap, grabe ho yung pakinggan ho natin. Grabe ho yung declaration niya. It's so powerful that he said, kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at ng mga tao. I strive always to keep my conscience clear before God and man. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Sabi niya, lagi akong nagsisikap na maging malinis ang konsensya ko sa harap ng tao at ng Diyos. Grabe, no? Kamusta ho ang konsensya ng bawat isa? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Yung bang pag iniharap ka ba at pinaratangan ka ng mali, hindi ka mahihirapan na i-defend yung sarili mo kasi alam mo, diba? Based on your character, based sa lahat ng ginagawa mo, wala silang makikitang mali, wala silang maipupukol sa'yo na hindi maayos, hindi maganda. Si Paul sabi niya, I strive always to keep my conscience clear before God and man. Unawaan ho natin, kaya kamusta po ang bawat isa? Kamusta ho yung atin pong buhay bilang mga mananampalataya ng Diyos? Kamusta po yung buhay ho natin bilang kabataan na mananampalataya ho ng Diyos? Kamusta ho yung buhay natin bilang magulang na mananampalataya ho ng Diyos? As an individual na nakakilala sa Panginoon, kamusta po ang buhay ninyo? Diba ho? Do you strive to keep your conscience clear before man and God? Na kahit paanong sabihin nila, kaya mo na ipagtanggol ang sarili mo kasi alam mo na maayos ka Wala silang makikitang loophole sa buhay mo. Yun. Ang problema kasi sa ating mga mananampalataya, ayos tayo pag-araw ng Sunday. Pero pagkatapos ng linggo, kamusta na yung
buhay ho natin. Ayos tayo pagkasama ho natin yung mga kapwa mananampalataya ho natin. Pero pag nag-iisa na ho tayo, kamusta ho tayo? And that's integrity. Doon ho nag-work ang integrity when no one sees you. How do you do? Kamusta ka? What are you doing when you're alone? When no one sees you, pag walang nakakakita sa'yo, anong ginagawa mo? Yun o yung tanong ho sa atin eh. Diba? O yung mga kabataan po natin, pag wala pong nakakakita sa inyo, pag walang nag-check ng phone nyo, kamusta? Anong mga tinitingnan ho natin? Minsan po nakakalungkot po ang mga kabataan po natin at the age of 13, 14, 15. Mga magulang, do you have time na makialam po sa phone ng inyong mga anak? Hindi nyo alam ang mga binibisita niyan, mga porn site na po. Yun yung nakakalungkot doon eh. Huwag po tayo maging kampante. Ano po? Asan po ang mga magulang? Minsan po maging paranoid kayo. Makakatulong yan. Huwag po kayong masyadong kampante at tiwala sa anak nyo, lalo na po sa panahon ngayon. Kasi nabubuhay na ho sila sa social media. Naunawaan po natin. Kamusta ho tayo? Si Paul, sabi niya, kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsyensya sa harapan ng Diyos at mga tao. Are we striving also as Christians? Bilang mga mananampalataya, nagsisikap ba tayo na ayusin din po ang buhay po natin? Yung character po natin, unawaan po natin. Di ba pagdating dito sa church, ministry ka, pagdating sa bahay, palasagot ka sa magulang. Hindi ka mautusan. Kamusta po tayo? Yun yung integridad eh. Yun yung integrity. So kamusta ho tayo bilang mga mananampalataya? Si Paul po, sabi niya, kamusta ho? What does your conscience say about your daily choices? Yung araw-araw ho na pagpili ho natin sa buhay. Kamusta naman po? Nag-glorify ba ang Diyos? Yun po yung tanong eh. Sa araw-araw po ba na pagpili natin, pagdadecide natin sa buhay, alam mo bang nag-glorify ang Diyos sa ginagawa mo? Kasi kung alam mong napaparangalan ng Diyos sa ginagawa mo, tama po. Ang ginagawa mo natin, maayos po tayo. Naunawaan mo natin, kung hindi po napaparangalan at hindi nag-glorify ang Diyos sa ginagawa mo, sa mga desisyon mo, sa mga pagpili mo, tigil na po natin. Yung kaya mo bang tumayo sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos na Panginoon? Maayos po. Diba? Hindi ko sinasabing perpekto ho tayong mananampalataya at hindi ho tayo nagkakamali. Pero alam mo na sa bawat pagkakamali mo, nandun ang paglapit mo sa Panginoon. Ano po? Yun eh. Hindi ho tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi ho tayo nananatiling nabubuhay sa paggawa ng mali kasi alam mo na hindi iyon makaka-glorify sa Diyos. Kaya po sabi ho natin, katulad ho ni Paul, sana magkaroon tayo ng buhay na a life of integrity. Yung buhay na maayos ho, na kahit mag-isa ka lang, alam mong napaparangalan ang Diyos sa buhay mo. Kaya po, kamusta po tayo as a church? Sa araw-araw ba ng ating buhay, ang tanong po sa atin bang mga ginagawa, napaparangalan ba ang Panginoon sa buhay po natin? Okay? Sa trabaho po natin, diba? Sa trabaho po natin, kamusta po tayo? Nakikita ba ang Panginoon sa buhay po natin? Naunawain po natin. Ang problema po sa atin kasi ay, yun nga po yung sinasabi ko eh, madali yung magpanggap sa loob ng church. Pero pag ikaw na lang mag-isa, kamusta ka?
Yun ho yung tanong ho sa atin. Si Paul, wala hong grabe ho si Paul, ang tindi ho nito eh. Sabi niya, I strive always to keep my conscience clear before God and man. Hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Iunawaan po natin na kahit po, ang tindi na ho ng pinagdadaanan niya eh. Kaya nga po ang title po ng chapter 24 ay Unstoppable. Unstoppable ho ito si Paul. Dahil po sa Panginoon, grabe ang tapang niya eh. Mag-isa lang siya. Parang ang dating ho when the world against you. Ganun ho yung dating eh. Lahat ho. Nag-iisa lang ho siya eh. Wala ho siyang defense lawyer. Sarili lang ho yung nagtatanggol sa kanya. Sino ang defense lawyer niya? Ang Panginoon. Grabe. Ano po? Pero wala ho siyang takot. Sige, litisin niyo ako. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginagawang mali. Yun ho yun eh. Yun ho yun. Bilang mananampalataya, kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Sabi nga po ni Ate Ed sa akin yung isang araw, sabi niya kakaiba ang mga kabataan ngayon, yung mga henerasyon ng mga kabataan ngayon. Sabi ko nga, totoo yan Ate Ed, ang hirap. Sabi niya, walang mga pagkukusa. Pag hindi mo inutusan, hindi magkukusa. Ganun talaga sila eh. Pag hindi mo pinaalalahanan, walang gagawin. Ganyan ho talaga mga kabataan ngayon, ano? Dahil ho yan sa social media, dahil sa mga gadgets. Yan ang problema. Kaya yung mga magulang ho natin, sabi ko sa inyo, pakialaman ninyo ang ginagawa ng inyong anak. Okay? Kamusta ho ang character ho natin? Bilang mga mananampalataya, may nababago ba sa atin? Yun yung tanong eh, may nababago ba sa atin? Bilang mga mananampalataya, kaya sabi ho, pag sinabi ho natin, integrity does not happen by accident. It requires diligence. Kailangan ho, hindi yan isa-isang ganito lang eh, magkakaroon ka na ho ng integridad eh. Talagang pagsisikapan mo yan. Naunawaan ho natin, pagsisikapan ho natin yan. Kaya yung sa mga bata, sinasabi ho natin, kahit mapagalitan ka, basta magsabi ka ng totoo. Okay lang yun. Encourage natin sila. Kasi napakadelikado na ho ng panahon natin ngayon. Marami na hong kabataan ngayon, diba? At the age of, siguro mga teenager, may mga nagli-live-in na. Diba? Nakakalungkot ho yun eh. Kaya kamusta ho ang integridad ho natin? Diba? Pagdating dito sa church, tingnan nyo yung katabi nyo. Diba? Sige, tingnan nyo. Diba? Parang ang banal-banal. Paglabas ho ninyo dito sa loob ng church, kamusta? How do you treat your wife? How do you treat your spouse? Kung masigawan mo, inam. Mga kabataan, pagdating dito sa church, ang sipag mo, para kang banal na banal. Paglabas mo ng church, diba? Yung mga kabataan natin, pagdating dito sa church, talagang maayos ang damit. Paglabas ho ng church, pag nasa labas ho, diba? Kulang na lang ho ay scotch tape ang ilagay ho sa katawan. Integrity, kamusta ho tayo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Yung mga nagtatrabaho, baka may nag-uuwi ng clip, may nag-uuwi ng coupon band, doon ho nagpiprint ng assignment ng anak sa opisina. Integrity, kamusta po? Sometimes po, doon ho tayo matitest sa mga ganyang bagay. Kamusta ho tayo? Kamusta ho yung atin ng pagpipigil sa sarili pagdating sa mga ganyang bagay?
Masyado tayong gusto natin makaano agad eh. Ayaw nating malamangan. Sabihin mo, paminsan-minsan, okay lang na malamangan. Bilang mga mananampalataya, sikapin po natin na yung pagkilala ho natin sa Panginoon, makita po sa buhay po natin. Yung pagkilala po natin sa Panginoon, ay makita po sa buhay po natin, makita po sa bawat desisyon po natin, makita po sa bawat pagpili po natin. At sana ho, yung pagkilala ho natin sa Panginoon, isipin po natin na sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng ating magiging desisyon, sa lahat ng magiging pagpili natin, Panginoon, mapaparangalan ka ba? Yun po yung tanong eh. Kapag ginawa ko ba to, pag pinasok ko ba to, kapag pinili ko ba to, Lord, mapaparangalan ka ba at maisusulong ba ang iyong kaharian? Yun po yung tanong eh. Maisusulong ba ang iyong kaharian? Yun po yun eh. And sabi nga po natin, our main calling, our general calling, ay para mailapit ang mga tao sa Panginoon. Sana lagi ho nating isipin yung bagay na yun. Ano po? Normal na ho na naririnig natin yan eh. Kaya sikapin po natin na maging maayos po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, sikapin mong maging maayos ka. Be true to your word. Diba? Kapag sinabi mo, gawin mo. Kapag sinabi mo 9 o'clock, pag nakipag-deal ka sa iyong mga clients, 9 o'clock nandyan ako, gawin mo, before 9, nandun ka na. Kasi meron meron tayong purpose. Iba ang Christian, iba ang hindi Christian. Sana ho, makita ho natin yan. Naunawaan po natin, pag inassignan ka ng isang responsibility, do it with your best. Gawin mo yung pinakamahusay kasi may purpose ho tayo. Makita nila ang Panginoon sa buhay natin. Ganyan tumrabaho ang mga Christian. Ganyan kumilos ang mga mananampalataya. Naunawaan po natin. Hello? Yan po yung gusto nating makita. Katulad ni Pablo, grabe siya eh. Kaya ang tapang niya eh. Kahit pa kanino siya iharap, kaya niyang harapin, kaya niyang i-defense, kaya niyang depensahan ng sarili niya kasi alam niyang maayos siya eh. Wala akong ginagawang mali kahit pa buong buhay ko. Diba? Kung paano siya binago ng Diyos, nagpatuloy ho siya eh. Kung dati yung buhay niya, eto mamamatay ng mga Kristiyano nung binago ho ng Panginoon. Grabe naman. Naunawaan po natin, tayo ay binago na ho ng Diyos. Kaya po, kumilos ho tayo ayon sa pagkaligtas ho sa atin ng Panginoon. Lagi ho naming panalangin. Ako lagi kong panalangin. Ito, hindi ako natatakot dito. Sabi ko, Panginoon, tanggalin niyo lahat na hindi ho tinawag dito sa church na to. Kasi kung tinawag ka sa church na to, magmamalasakit ka eh. Aayusin mo ang iyong buhay, aayusin mo ang iyong pananampalataya. Bakit? Kasi may purpose ka eh. Ano po, may lapit yung mga tao sa Panginoon. Ngayon, pag hindi natin inayos yung buhay natin, hindi natin inayos ang ating pananampalataya at paglakad sa Panginoon, apektado ho ang buong church. Kaya po, ayusin po natin ang buhay po natin bilang mga mananampalataya, mga kabataan. Seryosohin ninyo ang inyong lakad sa Panginoon, ang inyong pananampalataya sa Panginoon, hindi lang pag Sunday. Lahat ng ginagawa ninyo sa school, sa bahay, Lord, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, ng karangalan. Sana ho yun ang makita ho ng bawat isa. Diba? Pag ako ba ay nakipag-chat sa lalaking ito ng kung ano-ano, nag-glorify ba ang Diyos? Yun ho yung tanong eh. Pag nag-send ba ako ng mga pictures ko na nakahubad sa lalaking ito, nag-glorify ba ang Diyos? Yun po yung tanong eh. Pero mga kabataan, sana po makita ho natin yan. Ano po, pag nagsinungaling ba ako sa nanay-tatay ko, nag-glorify ba ang Diyos? Yun po yung tanong. Diba? Yung mga may asawa dyan, pag in-entertain ko ba tong babaeng ito, mag-glorify ba ang Diyos? O masisira ang pamilya ko? Yun yung tanong.
Kaya kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Yung may mga negosyo dyan, paano kayo, nagiging tapat ba kayo sa inyong mga negosyo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Integrity. Sabi ho ni Paul, I always strive to keep my conscience clear before God and man. Kaya kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kailangan po ay may makita ho sa atin bilang mga mananampalataya. Makita po ang Panginoon. Sabi niya, ilang taon akong wala sa Jerusalem pero bumalik ako ngayon para magbigay ng tulong sa mga kababayan ko at para mag-offer ng sacrifices. Habang ginagawa ko to, nakita nila ako sa temple pagkatapos kong kompletuhin ang ritual ng paglilinis. Wala akong kasamang grupo ng mga tao at wala ring gulo. Pero nandun ang ilang Jews na galing sa Asia, sila ang dapat mag-present sa inyo ng reklamo nila laban sa akin. Kung meron man, o kaya tanungin nyo ang mga nandito kung anong kasalanan ko nung humarap ako sa Jewish Council. Ito lang ang pwede nilang reklamo laban sa akin na sinigaw ko doon sa assembly. Hinahatulan ako ngayon kasi naniniwala akong mabubuhay ulit ang mga... Okay, grabe no? Yung pananampalataya ho ni Pablo sa muling pagkabuhay. Okay? Ito ho yung opensa niya hindi niya ho winatter down ang salita ng Diyos. Diba? Minsan ho siguro sa atin, pag ikaw na ho yung nililitis, kaya mo pa rin bang ibahagi talaga ang salita ho ng Diyos? Yun ho yung tanong Si Pablo ho, sabi niya, ito sinasabi ko, naniniwala akong mabubuhay ulit ang mga namatay. Diba? Yung sagot niya ho, based on theology pa rin, based dun sa salita ho ng Panginoon. Ito yung pag-asang tinitingnan niya. Tingin ho kayo sa akin, ano pong makikita po natin dito? Ito yung pag-asa ni Paul na para sa kanya, sige, okay lang, patayin niyo ako, walang problema. Kahit mamatay ako ngayon, dahil alam ko na ang pagkamatay ko ay hindi ito ang katapusan, sapagkat ang lahat ng kumilala sa Panginoong Hesus ay muling bubuhayin. Diba? It's not the end of my life. Hindi talaga ito katapusan ng buhay ko, sapagkat ang Panginoon na sinasamba ko ay Diyos na muling nabuhay at lahat nang sa Kanya ay muli rin niyang bubuhayin. Diba? Ang ganda lang ho, Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Hindi ka pa nga, nililitis. Hindi ka pa nga papatayin. Si Pablo po, hindi ho siya natinag. Sinabi niya ho kung anong pinaniniwalaan niya. Sinabi niya ho kung anong salita ng Diyos. Hindi ho natinag kahit ho patayin siya sa oras na yon. Wala ho siyang pakialam sa buhay niya. Kasi alam niya, kahit mamatay ako ngayon, may pag-asa ako na lahat ng nasa Panginoon ay muli namang bubuhayin ng Diyos Tayo nga po, hindi pa tayo pinapatay. Sinasabihan ka lang ng teacher mo. Sinabihan ka lang ng teacher mo, lahat kayo umattend ng practice. Ang hindi a-attend ng practice, walang grade. Alam mong linggo, araw ng pagsamba natin, takot ka na agad, naduwag na agad ang buntot mo. Doon pa lang tayo mga kabataan, hello. Ang hindi nyo ba pag-attend ng practice, babagsak ka na? Hindi naman Yun pa lang. Takot na ho tayo. Hindi na ho natin kayang ipagtanggol ang pananampalataya ho natin. Sinabihan ka lang, pag hindi mo pinakasalan ang anak ko sa simbahang ito, hindi matutuloy ang kasal. Alam mo, Kristyano ka, mananampalataya ka, doon pa lang, nabahag na ang buntot mo. Hindi mo na kayang tumayo. Kung ayaw niyang magpakasal sa akin, bahala sa buhay niya. Natakot na agad tayo Yun yung nakakalungkot. Naunawaan natin, hello, mga kabataan, mga magulang.
'Di ba? O yung mga hindi, doon pa lang, sinabihan ka lang ng boss mo pag hindi kayo umatay ng team building, pag hindi kayo umatay ng company outing, wala kayong increase. Hindi ka pa naman papatayin, increase lang sa sweldo. Alam mong Sunday at may ministry ka. Takot ka na. Yun ang problema mo sa atin eh. Naunawaan ho natin. Wala ho tayong sinabihan ka lang ng magulang mo na hindi ka papag-aralin, hindi ka pa naman papatayin eh. Ayaw na ho nating sumunod sa Panginoon. Di na ho natin kayang ipaglaban ang ating pananampalataya. Naunawain ho natin, alam niyo ho, nung sumunod ho ako sa Panginoon, uwi ho ako dito sa San Juan. Sabi ho ng mga kapatid ko, pag umalis ka ng bahay, huwag ka nang babalik. Kasi sabi ko sa kanila, nagpaalam ho ako, doon na ako sa San Juan. Sabi niya, saan ba yung San Juan na iyan? Saan ba yung San Juan na yan? Sino bang kakilala mo doon? Sino bang pupuntahan mo doon? Hindi ho nila naiintindihan eh. Parang tapang ko nung time na yun. Iniisip ko, Panginoon, alam ko, tinawag mo ko. Susunod ako sa'yo. Pag hindi pa ako sumunod sa'yo, magiging miserable na yung buhay ko. Grabe ho. Pero yun po ninyo, sabi ho ng mga kapatid kong lalaki, huwag ka nang babalik. Eh kung hindi ho ako, alam mo, nung panahon na yun, grabe po talaga. At hindi na ho ako bumalik sa bahay namin that time. Ilang taon bago ako bumalik, sumunod po ako sa Panginoon. So, kumusta ho tayo? Ano po? Sabi ho ni Paul, hinahatulan ako ngayon kasi naniniwala akong mabubuhay ulit ang mga namatay. Ano po bang pag-asa? Kamusta po tayo bilang mga mananampalataya? Anong kinatatakot ho natin? Ano yung fear ho natin? Mawalan ka ng pangarap sa buhay, sa pagsunod mo sa Panginoon? Anong kinatatakot ho natin? Ano ho? Ang muling pagkabuhay is the cornerstone of Paul's faith. Ito yung angkla niya sa kanyang pananampalataya. Na, Lord, kahit anong maranasan ko sa buhay na to, alam po namin, ito yung pag-asa po namin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Si Paul nga nag-iisa lang. Pero ang tapang pa din. Kasi para sa kanya, mawala man ang buhay kong ito sa lupang ito, sa mundong ito, this is not the end of my life. Diba? Hindi ito yung katapusan. Diba sabi ho ng Panginoon, take heart. Sabi mo nga sa katabi mo, take heart. Jesus have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. Kaya po, sa bawat isa ho sa atin, sana makita ho natin, kung paano po nanindigan si Paul sa kanyang pananampalataya, sana tayo din. Ilaban po natin. Kapag wala ho kayong ibang araw para makapagsimba at Sunday lang talaga ang inyong araw ng pagsamba, huwag niyong i-compromise ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Hello? Kahit mahirapan kayo, do not compromise your faith. Kahit po maghirap ka, huwag mong i-compromise ang pananampalataya mo. Problema ho sa atin pag nagigipit ho tayo, ano yun? Ano yung pagkilala sa Panginoon? Diba? Sana ho magkaroon tayo ng tapang katulad ho ni Paul. Matuto ho tayong makita ho natin yung pag-asa na yan. Hello, kahit dumaan man po tayo sa dilim ng buhay, sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. Buhay ang Panginoon natin Sabi mo, buhay ang Panginoon na sinasamba ho natin. Kahit pa ho anong pinagdadaanan po ninyo, do not lose hope, do not give up, because our God, Jesus Christ, is alive. Buhay po ang Diyos. Naunawaan po natin, buhay po ang Panginoon. Alam nyo, grabe ho ang kapangyarihan po ng Diyos sa buhay po natin. At ako po makakapagpatotoo po dyan. Pag sinabi hong
buhay ang Diyos. Talagang masasabi kong buhay ang Diyos. Ano po? At talagang masasabi ko po talagang buhay ang Panginoon at ang Diyos na hindi nagpapabaya. At ang Diyos na hindi po, talaga pong ang Diyos ay Diyos na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan po natin. Huwag lang po kayong problema po sa atin. Diba? Minsan gagawin natin kasi may pangangailangan tayo kahit Sunday, magtatrabaho ka. Hindi ho pagtiwalaan mo ang Diyos. Ibigay mo ang araw ng pagsamba sa Diyos at ang Panginoon po ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Alam niyo, napakatotoo ng salita ho ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Ang lahat ng pangangailangan mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ipagkakaloob yan ng Panginoon. Huwag mo kayong matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ako po nagsasabi ng ganyan dahil naranasan po namin yan. Naranasan ko po yan. Kung gaano po katotoo ang Diyos. Ano po? Na parang ayaw mo nang umattend. Pero hindi Grabe ho ang Panginoon. Kaya, kung ano man po ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon ngayon, kahit paanong maranasan po natin, tuloy lang po tayo. Isipin po natin, pakinggan yung mabuti. Ang lahat ng ginagawa po natin dito ho, sa loob ho ng church, pagmiministry mo, paglilingkod mo, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Tiwala lang po tayo sa Diyos. Kaya lagi po sinasabi ko sa asawa ko, huwag mong makita ang pangangailangan, ang makita mo ang iyong panawagan. Sa bawat isa pong naririto, minsan po kasi pag yung talagang nahihirapan ka na, nakikita mo yung pangangailangan, pero hindi mo nakikita na tinawag ka ng Diyos Mayroong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Gawin mo lang yan. Pagtiwalaan mo ang Diyos, hindi ka ho pababayaan ng Panginoon. At sana ho, sa bawat isa ho sa atin, huwag ho nating i-compromise yung pananampalataya natin kahit nahihirapan na po tayo. Diba? Kahit nahihirapan ka na, do not compromise your faith. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Maging totoo po tayo sa Diyos. Ano po? Sabihin mo sa katabi mo ulit, do not compromise your faith. Okay? And tingnan mo natin, grabe ho, last na yan, sabi niya, ito lang ang pwede nilang reklamo laban sa akin. Ang tindi ho ni Paul, andun yung tapang niya, kahit po lahat po ay gusto na ho siyang patayin. Sabi ko sa inyo, hindi niya ho ibinaba ang salita ho ng Diyos. Kaya dito ho sa atin, sa church, hindi ho tayo natatakot mag-preach pagtungkol ho sa kasalanan. Hindi tayo natatakot mag-preach patungkol ho sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pag mali-mali, pag kasalanan, hindi ho tayo natatakot dyan. Kaya ho kapag ang inyong church na inaatinan, sabi nga po, ay parang hinehele lang kayo sa mga turo. Hindi ho nagtuturo tungkol sa kasalanan, ay mag-ingat po tayo. Pinangingilagan po. Wala ho tayong kinatatakutan. Naunawaan ho natin bakit ho tayo matatakot na i-declare ang salita ho ng Diyos. Kaya nga po, pakinggan yung mabuti. Kaya ho yung mga pastors ho natin, pinili ho natin na huwag tayong humingi ng sweldo. Kasi ho, para hindi ho madungisan ang salita ho ng Diyos na pag nagturo ka, wala kang pangingilagan. Yun ho tayo Hindi ho natin maibaba po ang salita ho ng Diyos. Kaya po, sana ho sa bawat isa ho sa atin, ang salita ho ng Diyos ay salita ho ng Diyos. Dito ho sa church natin, hindi ho natin ibababa ang standard ho ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lang, wala ng iba. Okay? Pag sinabi ng Diyos na hindi kalooban ng Diyos na
magkaroon ka ng relasyon sa kapwa babae, sa kapwa lalaki. Sinabi ng salita ng Diyos yan. Hindi ko kami nagsabi niyan. At hindi natin nilo-lower down yan. Ang kasalanan ay kasalanan. Naunawaan po natin. Yan o si Pablo eh. Ganyan o siya katapang. Kahit patayin siya. Sinasabi niya ho, salita ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, kaya po sa bawat isa ho sa atin, makita ho natin yung tapang ho ni Pablo kahit po lahat ho ay gusto na ho siyang patayin. Para sa kanya, sige, naniniwala ako, mapatay man ninyo ako sa mundong ito, pero ang pag-asa ko ay nasa Panginoon. Sana po ang bawat isa ho sa atin, Ito ho si Pablo eh. Psalms 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Diba? Ano po yung kinatatakutan po natin? Ano yung mga bagay na sino pong katatakutan natin? Sana ho. Diba? Maging tayo pagdating sa pananampalataya natin. Ilaban ho natin mga magulang. Sabi ko sa inyo, wag naman kayong mag-schedule ng outing ng Sunday. Huwag naman kayong mag-schedule ng pag-shopping ng Sunday. Pwede naman sa umaga. Pero pagdating ng hapon, alam niyong may church po tayo, pilitin po ninyong maka-attend. Napakalaki po ng impact ng church sa ating mga bata. Kahit po yan, tumakbo yan ang tumakbo dyan. Okay lang po yan. Ano po? Kaya po, sana po, katulad po ni Pablo sa bawat isa po sa atin, sikapin po natin bilang mga mananampalataya. Araw-araw, lumakad tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayusin po natin yung buhay po natin. Na wala pong maipupukol sa atin ng ibang tao, lalo na po yung mga hindi mananampalataya, lalo na po ang Diyos. Sana sikapin nating maparangalan ang Panginoon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Pangalawa po ay sikapin po natin na kahit ano po, kahit nasa dilim ka ng buhay, kahit anong nararanasan mo, kahit po nililitis ka, manatili ka pa rin po sa Panginoon. Manatili ka, ipahayag mo sa salita ng Diyos ang buong tapang, katulad po ni Pablo. At umasa ho tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Panginoon, nararanasan ko man po ngayon, hindi po ito ang katapusan ng buhay ko. At panghuli po, sana magkaroon po tayo ng tapang. Ay manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Hindi pa ho tayo pinapatay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pa pinapatay. Sige, sabihin mo, hindi ka pa pinapatay. Walang papatay sa iyo sa pag-share ng Word of God dito sa Pilipinas. Naunawaan po natin. Sana makita ho sa atin yung paninindigan ho natin pagdating ho sa ating pananampalataya sa Panginoon. Diba, matuto kayong humindi sa ibang bagay upang mapagsilbihan natin ang Diyos, mapaglingkuran po natin ang Panginoon. Yan ang problema ho sa atin Diba? Kaya po, sa bawat isa ho sa atin, sana ho, mapamagulang, mapakabataan, bawat isa ho sa atin, katulad ho ni Pablo, magkaroon ho tayo ng, grabe ho yung puso ho ni Pablo, Lord, tindi mo Sabi nun sa awit, kung meron akong 1,000 buhay, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngunit sa nag-iisang hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Grabe, Lord, sa nag-iisang buhay, pakinggan po natin, at dito na ako magtatapos, Sana po sa nag-iisang buhay na meron po tayo, ibigay na po natin yung lahat para sa Panginoon. Hindi pagkakait. Diba? Huwag nating ipagkait sa Panginoon yung buhay na binigay sa'yo. Huwag ka nang huwag mo nang ipagpaliban. Kung tinatawag ka ng Diyos, sunod ka na. Kung may pinapagawa sa'yo ang Panginoon ngayon, gawin mo na.
ano po, wag na ho nating ipagpaliban. At sana po mapagkatiwalaan po tayo ng Diyos sa buhay na ibinigay niyo sa atin. Sa bawat isa po na naririto, kahit po anong maranasan po natin, kahit po anong dilim ang pagdaanan natin sa buhay, do not compromise your faith. Manatili po tayo sa Panginoon. Kahit magkantahirap-hirap ka, mawala man sa'yo lahat, manatili ka pong nagtatapat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po? Okay. Tayo pong lahat ay manatili lamang po sa presensya po ng Panginoon. Sana po sa nag-iisang buhay na meron po tayo, sa nag-iisang buhay na ibinigay po ng Panginoon sa atin, maibigay na po natin sa Panginoon ng buong buo. Sana po ang bawat isa po sa atin ay, Panginoon, wala pong ibang pag-aalayan ng buhay na ito kundi ikaw lamang. Awitin po natin sa Panginoon ang awit na to. Sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon,
po sa presensya po ng Panginoon. Muli po nating awitin ang awit na to bilang panalangin po sa Panginoon. At habang inaawit po natin, alalahanin po natin kung paano po ang Panginoon ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus. Binigyan po tayo ng pag-asa. Pag-asa na kailanman ay hindi po mawawala po sa atin. At habang inaawit po natin ang awit na ito, ay ipamahagi po natin ang simbolo para po sa ating banal na hapunan. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. O kaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, o kaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, kaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon. Aming Panginoon, maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Ama, sa ginawa po ng Panginoong Jesus sa krus. Salamat po sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, Panginoon, tigit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay, Panginoon Ama. Salamat po sa pag-asa, Panginoon, aming Diyos, ang aming Panginoon na sinasamba ay buhay, Panginoon Ama. Kaya Panginoon Ama,
kami po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, Ama, na sumasampalataya at magpapatuloy sa aming pananampalataya sapagkat anuman ang maranasan po namin sa mundong ito, Panginoon, ito'y pansamantala lamang. Ang aming pananampalataya ay ang pag-asa po namin ay ang makasama po ang Panginoong Jesus. Salamat po aming Ama. Salamat po sa kabutihan po ninyo. Salamat po Panginoon sa pagliligtas po sa amin. Salamat po Panginoon dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon Ama, na magtatanggol po sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat hamon ng buhay, Panginoon Ama, na mararanasan po ng bawat isa sa aming paglilingkod, sa aming paninilbihan po sa inyo. Ang hirap, mga hirap na mararanasan po namin, Panginoon, ay hindi po ito maihahalin tulad, Panginoon Ama, sa karangalan, Panginoon Ama, sa kagalakan na mararanasan po namin, pagkapiling na po namin kayo. Kaya Panginoon, patuloy niyo pong palakasin ang loob ng bawat isa. Patatagin ang bawat isa, Panginoon, aming Amang Banal. Patuloy lamang po, Panginoon, na tumingin po sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya at hindi po nagkukulang. Kayo ang Diyos na tumawag po sa amin at pumili po sa amin, Panginoon. At anuman pong mabuting bagay na sinimulan niyo po sa amin, kayo'y tapat, na ito po'y tatapusin po ninyo, aming Ama. Kaya Panginoon, patuloy mo lamang pong itawid ang bawat isa, Panginoon Ama, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, Panginoon Ama, ang bawat trabaho, ang bawat negosyo, Panginoon, aming Amang Banal. Samahan ko lamang po ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat po sa buhay ni Pablo, Panginoon Ama. Nawa po makita po namin ang kanyang tapang, Panginoon Ama. Hindi po ito dahil sa galing niya, Panginoon, sa talino niya o nanggagaling sa kanyang sarili ko. Ito'y dahil sa inyo lamang, Panginoon Ama. Ito po'y dahil sa pagsama ninyo sa Kanya, Panginoon. Sa bawat ginagawa niya, Panginoon Ama, makita po, sa bawat ginagawa niya, nakita po namin, andun po kayo, aming Amang Banal. At nawa po sa bawat isa po na naririto, higit sa anumang bagay na aming naisin sa buhay namin, higit pa man sa anumang pagpapala at anumang material na bagay, Panginoon, higit na naisin po ng bawat isa ay ang pagsama ninyo, aming Amang Banal. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, samahan mo lamang po kami. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon Ama, sa bawat ginagawa, Panginoon, sa bawat pagpili, Panginoon Ama, makita po kayo, Panginoon. Maparangalan po kayo, aming Amang Banal. Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, bilang nakakilala po sa inyo, bilang mananampalataya, Panginoon, magkaroon po kami ng pagsisikap na ayusin po ang aming buhay. Sapagkat meron po kaming layunin, Panginoon Ama, ang mailapit po sa inyo ang mga taong wala pang pagkakilala sa inyo, aming Panginoon. Ito po ang aming maging ipaalala niyo po sa amin ito sa araw-araw, sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa mga pastor ng The Avenue, Panginoon Ama, bigyan niyo po ng kakaibang tapang, Panginoon, pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos. We will not water down your words, O God, the gospel, Panginoon Ama. Kapalit man ito ay ang aming buhay, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, patuloy ka pong manawagan. Patuloy ka pong magtayo ng mga lingkod ninyo na handa pong ibigay ang buhay para sa inyo, Panginoon Ama. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga manggagawa po na handa pong tumayo. Handa pong, Panginoon, harapin ang hirap ng pagsunod at paglilingkod po sa inyo, Panginoon Ama. Salamat po, Diyos, sa patuloy niyo pong samahan ang gawain ng The Avenue, sa lahat po ng outreaches, Panginoon, sa lahat ng mga lingkod ninyo, sa lahat ng mga manggagawa. Maraming salamat po sa kanilang buhay.
Matagpuin mo lamang po ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, O God. At patuloy, Panginoon Ama, nalukuban mo sila ng dugo ng Panginoong Jesus. Panginoon, salamat sa bawat isa pong naririto. Father God, I pray that you will continue to strengthen their faith, O God. Ano man po ang kanila pong pinagdadaanan, lakbayin ang kanilang mga puso, aming Amang Banal. Makita mo silang nagtatapat sa inyo, Panginoon Ama. Manatili po ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Amang Banal. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, samahan mo lamang po kami sa mga susunod na araw. Patuloy na maparangalang ka sa aming mga buhay, Panginoon Ama. Salamat po. Patuloy na maging liwanag ang bawat isa, Panginoon Ama. Salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagdakila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.